So, ang ating MR ngayon ay preview, Morning Revival preview ay week 5, Tuesday. Amen. So, mag-umpisa na ako. Meron tayong dalawang verses dito, Ezekiel 47:5, John 7:38. So, sa Ezekiel 47:5, then he measured 1,000 cubits, and it was a river that I could not pass through, for the water had risen enough water to swim in, a river that could not be crossed. Alam nyo kasi, nung tinignan ko tong MR na to, sabi ko, isa ito sa pinakamalalim at pinakamahirap i-interpret na MR, lalo na sa karanasan. No? Kaya dahil dito nagkaroon ako ng feeling na ang Panginoon naawa talaga sa atin. Na nagkaroon tayo ng ganitong preview, no, upang makatulong, no, sa ating mga kapatid na makapasok sa mga kalaliman na mga ganitong MR. No? So nawa patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Pero muli inuulit ko, etong preview natin mga kapatid, ay hindi upang palitan ang inyong pag-MR. So, baka pag nakinig kayo nito, sasabihin nyo, okay na to, pwede na to. Hindi. Preview siya na ang ibig sabihin, tinutulungan lang kayo para maintindihan, no, ang nilalaman ng ating morning revival, makapasok sa kalaliman nito, upang kung nag-MR kayo, halimbawa napakinggan nyo ito, nag-MR kayo, mas maganda, mas maayos siya. No? Pero hindi siya kapalit. So importante pa rin yung personal na pagpunta natin sa mga babasahin katulad nito. No? At kung meron kayong feeling at nagandahan naman kayo, pwede nyo siya i-share sa mga iba. Pwede naman tayo magkaroon ng sharing ministry. No? Kasi hindi ko nagagawin yon. No, kayo ang pwedeng gumawa noon. Minsan marami tayong mga friends sa FB, pwede natin i-share. So madali lang naman, click-click lang to. No, para ma-share din natin kung feeling nyo ay na-bless kayo. No, so nasa sa inyo kung ilang mga friend niyo o mga kapatid ang pwede nating pasahan ito. So yun lang naman. Amen. John 7:38, he who believes into me, as the scripture said, out of his innermost being shall flow rivers of living water. So alam nyo kasi itong John 7:38, ang binabanggit niya rito, yung tubig na lumalabas na sa atin. Sabi niya, dapat mga ilog, hindi lang ilog mga ilog, no? Ng buhay na tubig. Ang ibig sabihin, pag binuksan mo ang sarili mo sa tao, kaya mo magdaloy ng mga ilog ng buhay na tubig. So kahapon, binanggit natin yung daloy. No? Ito yung daloy na mula naman sa trono, mula sa eklesiya, tungo sa atin kung tayo ay sobrang malapit sa Panginoon. So mayroon isang daloy na ang direksyon niya ay patungo sa atin. No? So ano yan? Yan ay tustos natin. No? Tustos mo. No? Pero hindi binanggit na yan ay ilog. Yan ay daloy. It's a flow. No? It's a flow of life. No? Importante yan. Pero etong daloy tungo sa atin, pag binuksan mo naman galing sa'yo, dapat ilog siya. Sa karanasan natin, dapat, no, isa siyang ilog, no, na kaya niyang magtustos, kaya niyang daluyan ang mga tao hanggang sila ay madala sa tamang direksyon. No? At pwede kong sabihin, itong ilog na ito, dapat karanasan din natin. Hindi lang niya dinadaloy, kundi tayo ang unang nabe-bless. No, habang dinadaloy mo ito, ikaw mismo, tinatangay ka niya tungo sa Panginoon.
So, yun yung ano. Pero naniniwala ako, hindi lahat ng kapatid, hindi lahat ng tao, merong ilog. So, depende to sa kalagayan mo. So, maintindihan natin to, no? Meron ka bang ilog? O baka meron ka lang, ano, isang drum na tubig o isang balding tubig, meron ka lang. Amen. Okay, so basahin ko na to. The man came with a measuring reed in his hand to measure the flowing of the river. O ito na, nag-umpisa na. Merong pagsukat dito. At isa sa mga aspect na sinusukat sa atin ay ang tubig. No? Ang tubig na meron tayo. So susukatin niya yan. At dyan malalaman kung anong kondisyon mo. No? So pwede ko sabihin, yung Panginoon, no? Ang sinusukat niya, yung tubig. Okay, na meron ka. Lalo sa panahon ng iyong pagmiministeryo. Kasi ang sinabi rito, dumadaloy mula sa atin. Kaya ito ay tumutukoy sa ating ministeryo. When this man first measured the river, there was only a trickle coming out from the house. Maliit, trickle. No, manipis na tubig lang ang dumadaloy para sa kanya mula sa bahay. Ang trickle kasi pwede mo sabihin, patak-patak din yan eh. Ang konti naman. Minsan pag hikaos tayo sa tubig, buksan mo yung gripo, ang nipis ng tulo. Minsan wala na talaga, pumapatak-patak na lang. No? So, yun yung unang pagsukat. So, pwede natin sabihin, ito ay maaaring katulad ng isang kapatid o isang Kristiyano na sabihin natin bagong ligtas, wala pa talaga siya. No, ang meron siya patak-patak pa lang. So yun. No, so bagong-bago. Okay. O pwede naman natin sabihin matagal na siya. Matagal na naligtas, pero patak-patak pa rin na meron siya. So, hindi ko naman sinasabi na pag bagong ligtas, ang tubig mo dapat patak-patak. May mga exceptional din sa rule. Bagong ligtas, aba, meron na agad balon. So, kung maalala nyo, yung Samaritan woman, sa, I think, John chapter 4, na na-meet ng Panginoon, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng tubig. At pag ininom mo, hindi ka na mauuhaw. Talaga nainom niya. At pagkatapos noon ding halos oras na yon, pumunta siya sa mga village, nag-preach siya ng gospel. Sabi ng Biblia, marami mga Samaritano ang naligtas dahil sa patotoo ng babaeng ito. Ano meron siya? Ilog agad. Oh, hindi na tumagal. Di ba? So may mga ganyang cases. Pero meron naman, matagal na. Walang ilog. So yan ang sinusukat dito. Then he measured 1,000 cubits and the flow became deeper up to the ankles. Ankles, yung parang bukong-bukong. Tumaas na. Praise the Lord. Pero hindi sapat yan. Kasi ang pinag-uusapan dito, kailangan makaswim sila sa tubig mo. No? Pag bukong-bukong, hindi pwede mag-swimming ang tao dyan. No, kukunti yan. No, ang pwede lang maglakad. No, kaya ikaw mismo, pag ganyan lang ang tubig mo, nasa experience tayo ng pagiging gala. Kasi yung tubig, hindi tayo makontrol. Hindi siya sapat. Okay, again, he measured 1,000 cubits and the flow became deeper up to the knees. Okay, so tuhod na to. Malalim na yan. No? Pero, hindi pa yan sapat. Hindi sapat yan. No? Mas mabuti siya kaysa sa ankles. No? Pero, hanggang tuhod lang. Hanggang tuhod lang ang baha, hindi pa maganda. Amen. Okay, after this, the man measured yet another 1,000 cubits. And the flow became even deeper up to the loins. Oh, hanggang bewang na. No? Physically, kung ang baha hanggang bewang, medyo natataranta na yung mga tao dyan.
Ako, brother, baha dito, hanggang bewang, lalim. No? Lalo dito sa lugar namin, sa Bulacan. Usong baha dito. Okay, so lumalim na rin. No? Umabot na hanggang bewang. Pero isang magandang karanasan ng isang believer, sumusulong, nag-i-increase ang kanyang tubig. No? Na kapag sinukat ng manunukat ito, masisiyahan naman. No? At sasabihin niya, thumbs up. Low winds, bewang na. Amen. When he, for the fourth time, measured 1,000 cubits, the flow became a river which could not be passed through, and the river became waters to swim in. Yan ang dapat. Yan yung sinabi sa John. River. Dapat ito ay umabot at maging isang ilog na pwede nang lamuyan. Pasado. No, kaya ang tubig natin, mga kapatid, no, ay sinusukat. No, at yung sukat ng tubig na meron ka, no, siya ang magsasabi na kung anong kondisyon meron ka. Anong kalagayan mo, anong antas ng paglago mo, gaano ang maturity. No? So, binubuo ito ng kung ano tayo. At ito ay hinahayag bilang tubig. Kaya kahapon sinasabi natin yung daloy, importante. Oo. Sabagat lahat ito ay nag-uumpisa sa isang daloy, no, na pinananatili natin nagmumula sa Panginoon. If we want to enjoy the flow out of the house, we need to be measured completely. If we want to enjoy a flow that is deeper, we need to be measured. That is tested, examined, judged, and taken over by the Lord. Our motives, our intentions, our aims, our goals, our desires, all must be judged. Everything we possess and everything we are involved in must be judged. This will deepen the flow within us. So ito, pinapakita sa atin kung ano ba yung pagsusukat. No, ang pagsusukat, ito ay ang pamamaraan ng Panginoon ng kanyang paghahatol sa atin. Paghahatol, testing, no, dumadaan tayo sa mga ganyang bagay. No, at ang kanyang mga sinusukat, no, kung ano tayo, ang ating mga motibo, intensyon, ang ating goal, no, kung ano ang ating mga layunin, mga desires natin. Okay, lahat ng ito sinusukat o hinahatulan. No? At lahat ng ating mga pag-aari, lahat ng kung anong meron tayo, no, ay kasamang sinusukat ng Panginoon. No? Alam niyo kasi yung tayo, no, yung tayo na tamo ng Panginoon, maraming bagay sa buhay natin. Ang dami. No? Ating hanap buhay, negosyo, okay, style ng pamumuhay, ang mga gusto nating gawi, no? Ang mga bagay na mahal natin, mga bagay na nakaka-occupy sa atin maliban sa Panginoon. No? Lahat ng ito, tinitignan ng Panginoon, no? At ang lahat ng ito, ginajudge niya. Sa salitang paghahatol at testing, no, ang ibig sabihin nito, inaalis niya lahat ng bara, lahat ng sagabal, upang tamuhin ka ng Panginoon. Kumpletong matamo ka. Kaya lahat ng mga bagay na sagabal, no, ito ay kanyang hinahatulan, tinutuos. No? At unti-unti, alam niyo ba, ang direksyon ng buhay natin, gusto kanyang tamuhin ng buo. Yun ang direksyon ng Panginoon. No? Tatamuhin ka niya. No? At kapag tinamo ka ng Panginoon, no, magiging isang lubos na bukas kang tao sa Panginoon. Kung saan siya ay malayang, makakadaloy, papasok at palabas sa atin. No? At sa panahon na yan,
Oh, ang tubig mo. No, ang tubig mo. Hindi lang basta-basta. No, kaya siya lang ang nakakaalam nito. Pero sa paglalarawan, no, pinapakita sa atin upang maintindihan natin, no, ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sinusukat, tinetesting, okay, at kanyang ginajudge ang maraming bagay sa buhay natin. No, kaya yun ang kailangan makita natin dito. Amen. Okay, so as we are judged by the Lord, we need to make a thorough confession. We need to allow the Lord to be our judge and let Him bring us into His lights and expose us. Then we should say to Him, Lord, all that you have judged is now yours. I ask you, Lord, to take me over, to take full possession of me. So yan yung sinasabi ko. No? Ang gusto ng Panginoon, tamuhin tayo ng buo. No? Kaya lahat ng mga bagay na kanyang hinahatulan sa buhay natin, sabi rito, nagiging kanya. Ang ibig sabihin, ito ay kinukuha niya, inaalis niya. No? Kaya itong message na to, ito yung tinatawag nating stripping. Stripping. Ang ibig sabihin, pag-alis, no? Paghuhubad ng mga bagay na meron tayo. Pwede yung mga bagay na yan, hindi naman masama. Hindi naman masama siya. Pero kailangan matuos siya. Matuos siya. Well, kailangan maintindihan natin ang maraming bagay sa buhay natin sa aspekto ng spiritual. So naalala ko nung isang gabi, nanonood ako ng Itero. So, sabi ni Brother James, yung paghahanap buhay, hindi naman masama yan. Hindi yan masama. Kung tutusin, kailangan puspusan pa natin ang ating paghahanap buhay. Sapagkat yung ating mga pakinabang dyan, okay, mga kita, nagkakaroon din naman ng bahagi ang eklesiya mula dyan. Kaya mabuti yan. Pero meron siyang panganib. Merong panganib na itong mga bagay na ito, okay, ay maggamit ng kaaway upang i-possess ka. Ang ibig sabihin, upang ikaw ay kamkamin. No? Ang kaaway, no? Siya ay gumagamit ng maraming bagay upang makamkam niya ang tao, ang puso, no? Ang iyong kaisipan, ang iyong damdamin, no? Ang iyong pag-ibig, no? Ang oras mo. No? Pwedeng mangyari yan. No? Na dahil sa mga hanap buhay, negosyo, no? Tayo ay manghina sa Panginoon, manlamig. No? At kasunod niyan, maging tamad sa mga bagay ng Panginoon. Mawalan tayo ng puso sa Kanya at sa Kanyang gawain. Kaya kailangan maingat tayo sa mga bagay na yan. Kaya importante yung ating consecration. Hindi naman literally na sinasabi na aalisin niya ito. Hindi niya pwedeng gawin yan. No? Kung hindi, tutuusin niya ang mga bagay na ito hanggang ikaw ay hindi ma-occupy. Pero para sa akin, maganda ang mag-consecrate tayo araw-araw. O Panginoon, alam mo, busy na naman ako. Ito yung mga gagawin ko. At maski habang ikaw ay nagtatrabaho, Panginoon, sa iyo pa rin ako. Bagamat gagawin ko ang mga bagay na ito, pero ang puso ko para sa iyo. Ang aking buong sisidlan para sa iyo. Panginoon, tamuhin mo ako. Ayoko ma-occupy ng mga bagay na ito. Kailangan meron kang isang tuloy-tuloy na pananahanan, pakikipagsalamuha sa Panginoon. So, naniniwala ako, mula dito, dadating ang kanyang tustos. No? Ang kanyang masaganang tustos habang tayo busy. Kaya sinasabi ni Paul, ang kaligtasan ay nasa masaganang tustos ng Espiritu ni Jesucristo na dapat tuloy-tuloy na dumadating sa atin. Hindi siya nakakadlangan.
ng mga bagay na ito. No? Kaya ang Panginoon, ang kanyang direksyon, tuusin yan, tuusin yan. No? Kaya huwag nating hayaan yung mga bagay na yan na okupahan tayo at baka yan ay tuusin ng Panginoon at mawala. So, ganun. Kasi may mga kapatid naman, minsan, pag walang trabaho, napaka-absolute sa Panginoon. Pero pag may trabaho, walang time. Sobrang na-occupy ng mga bagay ng mundo. At nagiging malamya at tamad sa mga bagay na spiritual. No? Kaya meron naman mga kapatid napaka-absolute. Minsan sinasabi sa kanila, mag-overtime ka, magtrabaho ka ng Lord's Day. Sabi na, hindi. Hindi ko gagawin yan. Kung pipilitin niyo ako, sorry na lang. Pwede niyo na akong tanggalin. Napaka-absolute. No? Pero kasi naniniwala naman sila na kung tapat ka sa Panginoon, aalagaan ka rin ng Panginoon. So yun lang naman ang gusto kong idagdag. Amen. The Lord's judging and testing of us are not once for all. In Ezekiel 47, the man measured not once or twice or even 3 times. He measured 4 times. In the Bible, 4 is the number of the creature. The 4 measuring here indicate that as a creature, we need to be thoroughly judged and tested by the Lord and then be fully taken over by Him. So, number 4 kasi tayo eh. Bilang tao, sinasagisag na number 4, mahina tayo. Tandaan nyo yan. Tayo ay madaling matangay. Madaling ma-occupy ng mga bagay ng sanlibutan. Mahina tayo dyan. No? At madalas, may mga panahon, hindi mo rin namamalayan na nawawala ka na pala. At hindi mo rin namamalayan na malamig ka na pala. So, as number 4, kailangan sinusukat tayo ng Panginoon. Ang pagsukat ng Panginoon ay isang paalala rin. Habang hinakatulan niya, okay, ang maraming bagay sa buhay natin, tinetest niya tayo. Ito ay nagdadala ng consciousness, damdamin na mula sa Espiritu tungo sa atin. Aba, ang Panginoon, nandito yung kamay niya. Ang Panginoon, inayos niya itong bagay na ito para sa akin. Ano ito? Siya to. Pero bakit? Ano ito? So yung ganung life ba? Na habang may mga nangyayari sa buhay mo, nagkakaroon ka ng consciousness na nandyan yung kamay ng Panginoon. Soberano siya. No? At dinadala ka niya unti-unti sa isang posisyon na gusto kanyang tamuhin. No? Hindi ka ibibigay ng Panginoon sa mga bagay na sanlibutan. Hindi siya papayag dyan. No? Isa sa mga pakikibaka ng ating Diyos, no, ay ang angkinin tayo. Kaya sinasabi ko nga yung war, gera ngayon. Alam niyo kung nasa yung gera? Nasa atin. Tayo yung lugar ng digmaan. War zone. Andyan sa atin ngayon. Si Satanas, king ka. Si Lord naman, hindi. Binili ko na to. No? Aayusin ko yung buhay niya. Tutuusin ko siya. Hahatulan ko ang mga bagay sa buhay niya hanggang makuha ko siya. So, ang labanan, nandiyan siya. Labanan ng liwanag at kadiliman. No? Labanan ng kabanalan, no? At kasamaan. So, yan yung nangyayari ngayon. To be taken over by the Lord completely is not easy to experience. We may think that we have been fully taken over by the Lord, but after a period of time, we will realize that we still have some reservation. Kala mo na kuha ka na, pero meron ka pa pala mga reservation. Ang reservation dito ay yung mga bagay na still, no, na-occupy tayo at nagiging hadlang, no, sa kanyang daloy, sa kanyang karapatan sa atin. No? Kaya may reservation pa. Ano nangyayari? Andyan na naman siya.
Para bang sasabihin niya, hindi kita tatantanan. Hindi kita i-give up. Patuloy siyang gagawa. No? We may think that the Lord has taken over everything, but the Lord knows that He has gained us only a certain extent. Therefore, sometime later, we may again realize that we have reserved and preserved very much for ourselves. Oh, ano yan? Sa akin to, Lord. Ito, wag na. Marami ka ng marami na ako nag-give up dahil sa'yo. Oh, marami ka ng ginawa, Panginoon. Ito, sa akin ito. Minsan alam mo din yan. Alam mo rin yan. No? Once again, we may make our confession to the Lord and experience His testing and judging. Even after a number of years, we still may have not been fully possessed by the Lord, and thus, we will again need to be measured, tested, judged, and possessed by Him. So, may mga time naman na, kanina nga sabi ko, may labanan ang kaaway, okay, sa atin. Tayo yung war zone. Pero meron din tayong pakikibaka sa Panginoon. Alam niyo ba? So, ito yung mga bagay na hindi natin gini-give up. Pero dahil ang Panginoon mas malakas kaysa sa atin, may mga time na ang tao, ano sasabihin niya? Panginoon, patawarin mo ko. Ito na-realize ko. Panginoon, ano na ako? Surrender. Alam nyo, minsan may mga kapatid, nakita ko, ang titigas ng puso. Oo, matitigas. Talagang hindi gumigive up. Ang kanilang ego, ang kanilang pride. No, minsan nagbibisita kami. Pag ayaw, talagang ayaw. Minsan bisitahin mo nga sa bahay, hindi ka haharapin. Alam ko yung mga ganyang istorya. No, at talagang nagmamatigas. So ito naman na isang panig ng pagmamatigas. No, at yung iba naman, mukhang okay naman. No, na partially na-gain na ng Panginoon. Pero merong reservation. Pero ano man ang sitwasyon natin, no, isang araw sasabihin mo, Lord, forgive me. Iko-confess ko lahat itong mga bagay sa iyo. At ito, tamuhin mo. Okay, kung ano ang para sa iyo. Yan. So, pagkatapos niyan, magbago na yung buhay mo. Pwedeng nandyan ka pa din sa sitwasyon na yan. Pero hindi ka na fully occupied na katulad ng dati. Meron ako nakitang ganon. May isang kapatid nga, nung gino-work namin, sabi niya, okay naman, mag-home meeting kayo rito, gumawa kayo rito, pero wag niyo maasahan na pupunta ako dyan pag Lord's Day o Sunday. Sunday sa akin yun. Kasi yung work niya, yung nature ng kanya negosyo, pinakamalakas pag Sunday o so-called Lord's Day. Doon siya talaga nasa peak yung kanyang hanap buhay. Kaya sabi niya, hindi niyo ako makukuha pag ganyang araw. So, hindi ba? Nakuha. Isang araw, dumating. Ito ko. At paano yung iyong iniwan? Bahala na si Lord doon. Basta ito ko, Lord's Day ngayon, bibigay ko to sa Panginoon. Wow! O, ang lakas talaga. So, marami mga kapatid, ganyan ang naging karanasan. Pero, meron naman mga katagalan, ayun. Meron naman nawala sa meeting, ayun, bumalik din. Meron nga iba, ayaw na kumuha ng MR Ayun, kumuha pa din. Ang dami mga mga pagmamatigas. At meron naman, wala kang mahalata. Napaka-absolute na. Alos, binigay na lahat sa Panginoon, sa Ecclesia ang lahat. Pero alam ng Panginoon, meron pa yan na hindi pa fully sinusurrender. Kaya, kumusta na kayo? Taken over ka ba? Pwede ka ba maglagay ng karatula? Taken na po. What percent have you been taken by the Lord? So, ang pinag-uusapan natin, hindi maging full-time, kundi
taken fully. Tinamo ka talaga ng Panginoon. Sa buhay mo, wala na talagang nakakahadlang. No, nakatulad ng sinasabi ng Matthew 6:33. Okay. Ano sabi diyan? Seek first His kingdom and His righteousness. So, ang prioridad mo ay ang kanyang kingdom at ang kanyang katwiran. Pag dumating sa pagpili, church o ito, huwag niyo na akong tanungin, church talaga yan. Meeting o itong lakad na to, huwag niyo na akong tanungin, meeting talaga yan. O, sa umaga, napuyat, huwag niyo na akong tanungin, babangon pa rin ako, mag-EMR ako. Taken talaga. Praise the Lord. So, ang direksyon natin ay maging mga mandaraig. Amen. Okay, so, you may be wondering how we can determine how much we have been measured and possessed by the Lord. We determine this by the depths of the water. If the river is only up to our ankles, this proves that we have not been measured fully by the Lord. So, anong condition mo? Ito ay malalaman mo, okay, kung kaanong tubig meron ang ilog mo. Ilog nga, kaso hanggang bukong-bukong lang ang tubig. Meron din namang mga ganyang ilog. Sa panahon ng summer, okay, nilalakad daw nila yung ilog, mababaw lang siya. Ganun. So, yan ang sukat. Kaya ang pagsukat ng Panginoon, dumating siya, may dala siyang panukat, susukatin niya yung ilog mo. Lahat tayo merong personal na ilog. Meron Danny River, yan ang ilog ko. Okay, so yan ang susukatin ni Lord. Ikaw, anong ilog mo? Depende sa pangalan mo. Yan ang bibisitahin ni Lord, susukatin niya. The depth of the river depends on how much we have been measured by the Lord. There is no need for us to argue and justify ourselves. Instead, we should simply consider the depths of our flow. How deep is your flow? It is up to the ankles, to the knees, to the lowies. Has the flow become a river that cannot be passed over? Has the flow become waters to swim in? We need to consider our personal situation in this way. Alam niyo, may nakita ko rito eh. Gaano kalalim yung tubig mo? Okay. Hindi naman ikaw ang gumawa niyan. Sa side natin, meron tayong tinatawag na cooperation. Pag nag-cooperate ka, si Lord ang gagawa. So yun yung situation natin. Tayo mismo, hindi natin kayang gumawa ng tubig o ng river sa buhay natin. Pero gaanong work ang sinagawa ni Lord sa iyo, that much river you will have. So yan ay bunga rin ng pagsasagawa ng Panginoon sa buhay natin. So yun yung nakita ko rito. Sabi niya, the depths of the river depends on how much we have been measured by the Lord. Ang lalim niya, depende kung gaanong panunukat ang ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pagsukat dito ay nagre-resulta ng paglalim. Hindi siya sinukat o ganyan ka. Once na dumating ang panahon ng pagsusukat, paghahatol, ito ay magbubunga ng pagtaas ng tubig. So, ganyan yung spiritual na buhay. Pwede ko nga sabihin yung mga kapatid na dumaan sa trials ng Panginoon, iba na sila pagkatapos nun. Iba na, nagbago sila. Natikman nila ang testing ng Panginoon. Testing pa lang yan. Testing, trials na dinala ng Panginoon. Nag-iba ang kanilang buhay. Maraming ganyan. Kaya ang resulta ng testing at judging ng Panginoon ay ang pagtaas ng ating tubig. Pero hindi ko alam kung gaano ang kanyang gagawing pagtitesting, pagsukat. Nasa sa kanya na yan. So wala naman sa atin. Kaya lang iniintindi natin ito. At
sinasabi nga natin, hindi naman madaling pumasok sa karanasan ito. Ang tamuhin ka ng Panginoon, madaling sabihin, pero hindi ganun kadaling pasukan ang experience na ito. Na sasabihin mo, ako ay lubos nang natamo ng Panginoon. Natamo niya ako. Pwede mo sabihin yan. Pero sa realidad, mahirap papasukan yung ganyang experience. Minsan, sinasabi natin, akala mo lang natamo ka na. Pero eventually, madidiscover mo, hindi pa rin pala. Amen. Okay, so last part na ako. If we are willing to be measured up to 100%, we will be fully swallowed up by the living water. Then, in one sense, we lose our freedom. But in another sense, we are really free. Ano ibig sabihin nito? We lose our freedom. Pero sa kabila naman nito, napalaya tayo. So, ganito siya. Alam niyo ba yung mga bagay na nakaka-occupied sa atin? Yung mga nakakahadlang sa atin upang tamuhin natin ang Panginoon. No? Tayo ay inaalipin ng mga bagay na yan. Dahil dyan, hindi tayo malaya. Hindi tayo malaya. Kung minsan nakikita ko ang sitwasyon na ito, mas lalo na sa mga unbelievers. Sobrang occupied ang buhay nila. Sobrang occupied. Wala na silang kalayaan. No, ang buhay nila halos uuwi na lang sila, konting tulog, aalis ulit. Konting tulog, aalis. Alam niyo ba kung hindi tayo nanampalataya sa Panginoon? More or less, ganyan din ang buhay natin. Ang daming offer ng sanlibutan para sa atin. Madami yan. At lahat yan, papasukan natin. Sasabihin nga natin, basta kikita ako dyan, pasok. Basta sasaya ako dyan, pupunta ako dyan. Basta yung lugar na yan ay gusto ko, pupuntahan ko yan. Yung buhay natin magiging fully occupied siya. Kaya hindi ka free sa maraming bagay. Pero pagkatapos kang tinuos ng Panginoon, nag-give up mo lahat ng mga bagay na hindi naman kailangan, o pati yung mga bagay na minamahal mo, mga bagay na ino-occupy niya ang iyong damdamin, ang iyong pag-iisip, ang iyong puso. No, lahat ng yan, napalaya ka dyan. May freedom ka. Kaya yun yung sinasabi natin. Sa isang banda, ano ka? Captives ka ng mga bagay na ito. Captive. May captivity yung buhay mo. Okay? Hindi ka free. Pero pagkatapos mo matuos ng Panginoon, okay, ikaw ay mapapalaya sa maraming bagay tungo sa Panginoon hanggang tayo ay fully possessed ng Panginoon. When we are fully possessed by the Lord, we will be fully freed. The flow of the living water will carry us on forward toward the goal. So, ayun na. Pag ang ating tubig, naging balon na siya, okay, hindi ka na pwedeng maglakad. Maglalakad ka lang pag ang tubig mo ay nasa bukong-bukong o nasa tuhod. No? Pero pag ito ay tumaas na, no? hindi ka na makakapaglakad palayo sa Panginoon. Yung tubig na yan, magiging isang puwersa upang agusin ka papunta sa Panginoon. No? So, yun yung magiging buhay natin. Yan ay yung panahon na ikaw ay lubos na natamo ng Panginoon. No? So, sa isang banda, yung paglalarawan niya, malinaw naman siya at pwede natin intindihin. Pero yung pagpasok sa mga karanasan na ito, nako, no, hindi ganun kadali. So, salamat sa kanyang biyaya. Yun lang ang pwedeng sabihin ko. Salamat, ang kanyang trono ay trono ng biyaya. Andyan ang kalakasan, nandyan ang tustos ng Panginoon. Amen. So, salamat Panginoon sa mensaheng ito na ikaw ang isa na nagtutustos ng buhay na tubig sa amin upang sa aming kaibuturan ay bumalong ang mga ilog ng tubig ng buhay. Salamat din sa iyong paghahatol, sa iyong mga pagsubok upang sa pamamagitan nito ang aming tubig ay dumami, tumaas,
Panginoon, at higit na magkaroon ng pag-increase. At sa pamamagitan nito, Panginoon, makita namin ang pag-unlad ng aming buhay tungo sa isa-isang sitwasyon na marating namin ang iyong goal. Ito ay matamo mo kami ng lubusan. Salamat, Panginoon. Amen.